Treasure Hunting Weekend mga katiyats, shout out sa lahat. Okay mga katiyats, ito yung ating ilustrasyon na hango o kuha natin sa mapa ng ating katiyats tungkol dito sa General Treasure Site na ito. Napakaganda kasi ito upuan ng general at ang napakaganda ay may butas na square. At ang butas na square na ito ay eksaktong tama dito sa parang shoe mark, footmark na walang daliri. At sa unahan ito triangulation of markers at yung bato rito may butas din na nakaharap dito sa malapad na bato. Ito. Kaya kung tingnan natin, ito'y talagang layout ng General Treasure Site. Okay, itong grupo dito, merong isa yan, giveaway. Ito namang malaking bato ay pwedeng meron ito under, at ang upuan naman ay pwedeng dito lang sa harapan or under sa upuan or sa loob lamang ng upuan. Kung ito'y simento ay siguradong merong laman yan. Ang problema kasi binasag nila katiyats ang upuan at walang laman, at nandun makikita pa rin natin sa site pero nakatagilid na. So dito analyze muna natin sa ating analysis kung tama tayo. So triangulation, meron itong kahoy dito na dito yung century na rin na kahoy na hindi lumalaki. Kaya maganda itong dito, meron talaga to, giveaway yan. At ang palagay ko, ang big deposit ay narito sa malapad na bato at merong isang giveaway sa upuan. Okay, so kapag upuan lang ang nakita nyo sa bundok at hindi ganito ang itsura, ibig sabihin ay pwedeng isang item lang ang nilagay. So paghanap sa upuan ay kasi nakaupo, ibig sabihin merong inuupuan, merong binabantayan. So kung nagbabantay ka nakaupo, saan ba yung item? Karamihan ay inuupuan ng item, di ba? Halimbawa, ikaw ito at nakaupo ka, ano bang inuupuan mo? Alangan naman yung inuupuan mo ay hindi importante. Alangan naman na yung ginto ay lagay mo sa malayo. Diba? Malingat ka lang, nanakawin yan . Kaya inuupuan mo mismo ang ginto sa analysis natin. So ang ginto ay narito nga sa upuan. At kung wala sa loob nitong bato ay under, hukayin pa siya under the upuan. So laki-lakihan lang ang hukay kasi parang kung ikaw naman ay nakaupo, saan ka ba nakatingin, di ba? Di ba nakatingin ka diyan sa harapan mo? Okay, so ang harapan din ay pwede rin na meron. Kaya dito sa upuan, dalawa talaga ang hukay dito. Under sa upuan at sa harapan ng upuan from 1 to 3 meters. 1 to 3 meters sa harapan, dalawang hukay. So 1 to 3 meters ang ating hukay dyan sa harapan ng upuan. At una ay doon sa baba ng upuan. So mayroon dalawang hukay lang, tisdig. Okay, so ito ang malapad na bato na mayroong foot or shoe mark. Ito ang aming hinukay ngayon. At hindi pa namin hinukay itong upuan at saka itong tatlong bato. So atin muna panoorin ang video. Alright, so ito yung nasa harapan ng malapad na bato kanina, yung pinakita ko sa illustration. Ito yung malakas mag-detect sa ating gamit. Ayan o. So yan yung malapad na bato at meron siyang
hole. Ito yung shoe marker, nakaharap doon mismo. Ayan, so 4 meters galing sa sa footmark ang malakas na detection sa ating locator, kaya diyan kami naghukay. At automatic sa almost 2 meters ay mayroong triangle at pyramid rock at isang kwadradong bato. Merong hugis talaga. At nakapatong-patong ito, kaya pwedeng yan ang unang mga signs na atin matagpuan at dapat hukayin. Kasi diyan nga diyan umiikot ang ating kagamitan, ang ating locators. Okay, kaya isa-isahin ko muna itong mga bato. Baka merong malaman natin kung may mga laman itong mga bato na ito. Meron kasing bato diyan na hugis kwadrado. At malaman din natin kung malakas ang detection ng mga bato na ito. Pero katakataka kung bakit pinatong-patong sila diyan. Pinagpatong-patong sila, kaya pwedeng unang markers ang mga ito, unang signs, unang layer nila. At sa palagay ko, itong hinukay namin ngayon ay ito yung malalim. Kasi harapan siya ng footmark or shoe mark. Mamaya i-detect ko ito ng yung malalim ang ma-detect na detector. Itong dinetect ko lang dito, itong mga malapad na bato sa ilalim. Maganda kasi itong, marami ang bumili nito eh. Maganda ito pang detect talaga sa mga bato. Malalaman nyo kung malakas mag-detect ang bato at malaman nyo kung minerals, kargado ng minerals ang bato o baka may ginto sa loob. Malalaman mo kasi marunong siya magbasa ng kung ano ang ma-detect niya, itong ganitong detector. Mura lang yan ngayon, nasa 13,000 lang yan sa Bourbon Electronica. Noon bili ko niyan 25,000 kasi galing Australia yan. Itong akin ng pinakauna yan na lumabas, kaya medyo mahal siya. Hanggang ngayon hindi pa yan nasisira eh. Ilang taon na ba yan? Tagal-tagal na yan, pero gumagana pa rin. So ito na yung ating deep penetrating detector. Mabibili ito sa Bourbon Electronica. Kung gusto nyong bumili, tawagan nyo si Roniel Bourbon, 0975-6675-030 ang kanyang numero. Ulitin ko, 075-6675-030. Hanapin nyo si Roniel Bourbon at sabihin nyo ako ang nagrekomenda para meron kayong discounts. Lalo na ngayon, Disyembre, meron silang 30% off sa mga produkto nila. Kaya tawag na kayo kay Roniel at mag-inquire. Sayang yung mga bonus nyo at mga 13-month pay, mauubos din yan. Kaya bili na kayo ng mga kagamitan para meron kayong pang-suporta sa inyong meron kayong equipment na pang-support sa inyong analysis sa pag-treasure hunt. Maganda talaga kapag may gamit. Kasi hindi haka-haka yung ano mo eh. Yung digging spot mo ay yung malakas mag-detect. Pero kapag yung analysis mo doon, tapos pag-detect mo ay doon din ang malakas na detection, ang ibig sabihin ay jackpot na yan, di ba? Okay, so maganda ang detection dito. Meron pa ring metallic detection dito sa ating gamit na Nokta Macro. Ito makapag-detect ito hanggang 5 meters to 7 meters gamit yung malaki niya na yung malaki na coil. Okay, so ngayon ito naman ang sundan namin.
nakita nyo, yun yung triangle na formation ng mga bato. Lahat ng bato diyan ay may bilog na butas. Kaya siya talaga ay marker. At yung kahoy diyan na yun, yan ay century old na daw yan. Hindi na lumalaki, parang mamatay na siya. Kaya diyan mismo kung may backhoe, ay hindi na kailangan i-detect pa yan. Sureball na yan. Ayan o. Nag-triangle yung tatlong bato. Lahat may butas. Yung isa may butas din. At ito, kwadrado siya na butas. At yan yung nakaturo doon sa malapad. Yung nasa drawing natin kanina. Kaya, kung meron lang backhoe, madali talaga makatagpo o makakuha ng mga Yamashita treasures. Kasi kung hukay-hukay lang na manual ay hindi nyo nahukay yung ano eh. Pinipili lang natin ng hukay natin. Kung mano-mano lang, nasa 2 meters lang ang diameter ng pinakamalaking magawa natin. Isa backhoe ay makagawa tayo ng 6 by 6 meters na hukay. Kaya sa kanya na site na alam natin na nandyan lang talaga, ay kahit na ilang hukay gamitin natin, ay pwedeng magmintis din tayo kasi mayroong mga lupa na hindi natin nagalaw. Pero sa backhoe lahat ay nagalaw eh. Parang swimming pool ang laki ng hukay natin, so matamaan talaga. Kaya dyan sa mga katiyats natin na may pera, may pambayad ng backhoe, ay backhoein nyo ang area. So siguraduhin nyo na kumuha kayo ng permiso sa barangay para walang magreklamo. Kung may magreklamo man ay mayroon ng permit sa barangay. Ayan o, man-made na holo, mayroon pa siyang isa. So yan ngayon ang sundan namin. Ito yung bato na nasa harapan ng upuan. Kaya kaduda-duda bakit may ganun na harapan ng upuan may bato na butas and then mayroong maiksi na linya. At ito na portion ng tinuturo niya. So i-detect natin yan. Pagkatapos linisin, i-detect natin. At kapag mag-detect, test dig din tayo dyan. Ang mahirap kasi sa test dig eh, maliit lang na hukay ang magawa eh. Paano kung nasa gilid lang kunti, di ba? Hindi nahagip ng test dig yung magandang marker or yung item. Kaya nga gusto ko sana ang test dig ay 3 by 3 meters eh. Pero magreklamo kasi ang mga nag-test dig, nagrereklamo sila. Ayan o, dalawang mata o. Man-made yan, nakaharap yan sa upuan. Ganda, counter talaga. Ito yung upuan no, nakatagilid na. Nabasag na yata. Kaya yung ating mga pag-treasure hunt, wag kayong maano kung malaki ang diametro ng test dig kasi napaka-importante ang test dig eh. Kung liitan lang natin 1 meter lang ang diameter, parang gumawa lang tayo ng atabay niyan at hindi matatamaan yung nasa gilid, nasa unahan. Kaya ito na lang ang advice ko, bahala na kung matagal matapos ang test dig, abutin ng 2 araw. Test dig 2 to 3 meters deep. Kahit naabutin ng 2 araw, basta malaki talaga ang opening. 3 by 3 meters ang gusto kong gawin nyo, mga katiyats, kasi marami ang nagmintis sa 1 by 1 or 2 by 2 meters. So 2 by 2 meters, pwede na yan, pero panigurado 3 by 3 meters na lang. Total hanggang 3 meters lang naman ang test dig. Ganyan talaga. Kailangan nating mag-exert ng effort para makakuha ng mga ganyan.
So itong dito, dinidetect ko yung naka-triangle na bato na may, ayan yung puno. Ano na lang yan na puno, yung parang yung tinatawag sa lingsing na lang galing sa malaking puno na namatay na. Kaya maliit siya. Yung parang sumanga lang, di ba? Sumanga lang yung malaking puno na namatay na sa tagal ng edad niya, 100 years. Kaya nagkaganyan siya. Pero naka-triangle ang bato diyan. Merong detection pero mahina. Siguro hindi talaga na daanan ko. Baka nasa unahan lang. Kaya yung test dig namin dito, pangalawang test dig ay yung harapan ng upuan mismo na mayroong dalawang mata na bato. Yun ang aming i-test dig pagkatapos dito i-detect. So yung una, positive ako na tama yung hinukay namin, kaya nga lang kung big deposit yun ay talagang malalim yun. Kaya ang test dig namin ay hanggang 2 meters lang, pero positive na yung signs na pyramid rock tsaka isang kwadradong bato. So signs na yun. So ito yung sitwasyon ng yun yung general na nakaupo. Si General sino ba yung general na kasama ni Tanaka? Okay, so lipat muna kami ng isang side lang to, sa unahan lang to konti, yung harapan ng tumagilid na upuan. Ayan, tumagilid na yung upuan, no? So hinukay kasi nila ang likod ng upuan, kaya tumagilid yan. Ngayon nakita nyo may butas ang gilid ng upuan, no? Eto, kain muna tayo. Ito'y lunch namin sa bundok. Ang maganda na bundok na ito ay talagang may hapon na pumunta diyan. Talagang nagdala daw ng mapa. At yan nga niya binuksan yung mapa sa may upuan. At nakausap pa ng isa sa kasama namin dito, may-ari ng lupa ang kasama namin, at nakausap niya yung hapon. Kunting English lang ang maintindihan. At hinahanap daw ng hapon yung waterfalls. Pero tiningnan din ng hapon itong upuan. Kaya ito natuklasan ng ating kasama dahil sa hapon. Kaya positive ang lugar. Ang problema lang kung paano hukayin ito ng malaking hukay. Okay, so hanggang dito lang muna kami. Mga katiyads, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa ganitong klaseng mga uploads. Paalam at ingat kayong lahat. Happy treasure hunting weekend!